Working. Hello, welcome back. This is Doc at Padama. So I just thought of going online para makumusta yung mga ating researchers. Okay? Yun. And if you have any question regarding your research paper, lalong-lalo na ngayon, malapit na naman magsimula ang klase. O baka meron akong may i-advise sa maiksing oras na magla-live tayo. Experimental. Basta meron kayong itetest, kagaya ng isang strategy sa pagtuturo, experimental yun. Example, para to sa mga teachers, experimental. Halimbawa, teaching strategy. Pwede kayong, ang gagamitin nyo doon, kung itetest nyo isang teaching strategy, experimental, research design. Hello, I'm okay. Am I audible? O maririnig nyo naman yata ako. Yung mga taga public school, DepEd, kailan ang start ng klase nyo? Carvina, hello, thank you for asking. Hi, Dean. Bigla po kayo lumabas sa FYP ko, nagulat ako. Yeah, gusto ko namang parang diversion sa monotony ng work. Diba? Hindi pwedeng araw-araw pare-pareho ng ginagawa. So, that's why if I have time, I go live and then hopefully I can answer questions related to research writing. Kaya nga tinatanong ko muna dito, ano yung schedule ng start. Kasi alam ko nag-i-inset na yung mga teachers nagte-training na sila. Yung iba tapos na yata. So kailan yung official start ng classes for the DepEd or senior high school. Tignan muna natin ha. Any motivation tips para sa mga baguhan na nagte-take ng MA, ng masters. Okay? Tip para doon sa mga bagong pasok sa mundo ng graduate school, specifically sa mga nagte-take ng master's degree. Number 1, you have to be patient. Believe me, yung mga nasa stage na nagsisimulang mag-aral ng MA, you have to be patient. Ano ibig sabihin ng you have to be patient? Alam nyo, ang klase ng MA, sa isang meeting, inaabot yan ng 3 oras. Yung 3 oras na yon, yung sinasabi kong patience, masakit sa puwet yon. 3 oras kayong nakaupo na nakikinig sa lecture. Not unless may isa-set yung professor nyo na break time. Okay lang yon. Pero sabihin nyo lang, sa 3 hours, may 30 minutes kayong break. Yung 2.5 hours, kailangan masanay kayo. Yung pangalawa, in terms of sa mga requirements, you have to be patient. Kasi maraming requirements. Unang na kayo, that is on top of your regular daytime job. Siyempre, nagtuturo kayo sa public school. Tapos, nag-aaral pa kayo sa graduate school. Yan yung sinasabi ko. Kailangan habaan nyo yung pasensya ninyo at dagdagan nyo yung tiyaga ninyo pag kayo ay nag-enroll o nag-aaral sa graduate school, specifically sa MA. Bakit sa MA? Kasi MA is like birth pains. Ano yung birth pains? Yung kapag manganganak, lalo na first time na manganganak ang isang magiging ina, napakasakit. Kasi first time yan naranasan yon. Ganon din sa mga nagte-take ng MA. Yung mga magte-take ng MA, yung mga sabi nga nung tanong dito, baguhan sa MA, sa master, sa graduate school.
Parang birth pains yan. Masakit. Anong masakit? Masakit sa lahat ng aspeto. Masakit sa maraming aspeto. Kagaya ng financial. Masakit yan. Diba? Kagaya ng emotional, mental, intellectual. Masakit yan. Kasi bakit? May stress kayo. Matetest kayo. Intellectually, financially, emotionally, psychologically, matetest kayo. Bakit psychologically, sir? Sa MA, hindi ba dapat tinutulungan nga nila kami? Kasi hindi lahat ng mga professors sa masters, pare-pareho. Merong mga mababait, swerte kayo doon. Paano kung mapunta kayo doon sa mga professors na stricto, disciplinarian, di ba? And if worst comes to worst, makakarinig kayo sa kanila ng mga salitang, lalo na kung sensitive kayo, masasaktan kayo. And I'm telling you, yung reality check, merong mga professors na ganon. Ang mundo, hindi palaging masaya, hindi palaging magaganda yung mangyayari sa'yo. Siyempre, balance yan. Minsan, may okay yung professor, minsan hindi. O, yan yung sinasabi natin. Kailangan handa din kayo dyan. Kailangan malakas ang loob ninyo. Bakit? Bakit kailangan malakas ang loob pag mag-aaral kayo sa graduate school? Magte-take kayo ng MA. Pag yan nasimulan ninyo, kailangan mag-commit kayo na tapusin ninyo. Di ba? Pag-aaral sa graduate school is a commitment. Ang commitment hindi lang sa relasyon. Ang commitment kapag meron kang passion, meron kang gustong gawin at nakafocus ka doon sa gusto mong makuha, you have to commit. Gusto mong graduate, gusto mong makuha yung mga letra sa hulihan ng pangalan mo. Yung MAED, Master of Arts in Education. Kailangan mag-focus ka. Yun yung goal mo makuha yung, oy, salamat sa gift. Ganun ba? Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ano sabi ko? Kung gusto mo makuha yung isang bagay, mag-focus ka, mag-commit ka. Kasi kung puro pangarap, pero hindi ka naman gagawa, puro ngawa, walang gawa, di ba? Sasabi mo, gusto mo mag-MA. Sabi ka ng sabi, gusto mong mag-MA. Tapos nandyan na. Ang hirap. Mahirap po talaga yan. Mahirap. Yan yung mga sinasabi ko. Okay? Mahirap na magastos pa. Kaya, handa nyo yung sarili nyo. Physically, yung health ninyo, kailangan malusog kayo kasi sigurado yan, pagsasabay-sabayin ninyo yung trabaho nyo at pag-aaral ninyo, yung pera ninyo, ihanda ninyo. Diba? Habang natatapos kayo, habang lumalapit kayo doon sa culminating ng inyong master's degree, mas lumalaki yung gastos. Lalo na pagdating sa research. Alam nyo, pinaka-culminating activity ng graduate school, ibig sabihin culminating, yung pinaka-huling requirement is your research defense. Ang pinaka-huling requirement sa graduate school will always be your research. Tandaan nyo yan. Diba? Mas huli pa siya sa comprehensive exam. Hindi ka pwede mag-research kapag hindi ka pasado sa comprehensive exam. Ang daming requirement ng research. Hindi ka pwede mag-research writing kapag hindi mo tapos ang academic requirements mo. Ang dami. Hindi ka pwede mag-research, mag-writing kapag hindi approve ang proposal mo. Hindi ba? Ang dami mong kailangan pagdaanan. Pero, kapag nakarating ka naman doon at natapos mo, na i-defend mo ng maayos, yung fruit, hindi lang, ang sinasabi yung fruit, yung fulfillment na mararamdaman mo kapag in-announce na congratulations, you have passed your defense and then you are now a candidate for graduation ng ganyan-ganyan. Ay nako, may mga umiiyak talaga. May mga umiiyak, nagbe-breakdown.
Meron kasi kaming ano nun eh, kwento ko lang. Meron kaming isang nagde-defend, alam nyo, during the defense, namatay yung nanay niya. During the defense, namatay yung nanay niya. Hindi ako part nung defense. Kinuwento lang sa amin yun, dun sa university. I'm not sure kung tinuloy-tuloy niya pa rin yung ano, yung defense. Kasi in the middle of the defense, parang ibinalita yata sa kanya. So, imagine yun, no? Yung stress mo habang nagde-defend, biglang may bubulong sa'yo, tapos ganun yung news. Kailangan, kailangan malakas talaga yung loob ninyo. Okay? So, anyway, nakaya namin, nakaya ko, kaya nyo. Kaya nyo yan. Di ba? Kaya nyo yan. Kailangan lang talaga porsigido kayo na matapos. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, kahit anong hadlang, tatapusin ko yan. Ganun lang yon, yung commit. Commitment is something na parang ano na ngayon eh. Bihira nyo na makikita sa lahat ng tao. Hindi lahat committed. No? O, wag na kayong humugot. Maparelasyon o mapa-academic, kailangan nyo ng commitment. Di ba? O, kaya sanayin nyo yung virtue ng commitment. Okay. Anyway, ayoko nang yan. Expound. Yun lang yung ano, yung tanong ni Gerald Gabriel. Motivation sa mga baguhan na nagte-take ng MA. Good luck, Gerald. Advice para sa title defense. Meron akong video sa YouTube channel natin regarding yung mga title defense. Iba kasi yung final defense sa title defense. And meron akong video, sabi ko nga, sa aking YouTube, yung nakalagay i-search nyo na lang title defense tapos DocEd, makikita nyo yan. Okay. Salamat. Yes, Audible. Nakakapagod po ang research. Oo, nakakapagod ang research. Nakaka-drain talaga ang research. I agree with you. 1,000%. Nakakapagod ang research. Pero ganito naman. Minsan kasi, nakakapagod kasi minsan hindi nyo maintindihan eh. Mas gagaan ang paggawa nyo ng research kapag yung familiarity ninyo, hindi lang sa manuscript ninyo, kundi sa proseso ng paggawa ng research, ay alam na ninyo. You're familiar with the process, not only with the content of your manuscript. Mas mahalaga, alam nyo, para sa akin, hindi yung laman ng manuscript ninyo. Tandaan ninyo, hindi ako naniniwala na mas mahalaga yung laman ng manuscript kumpara doon sa natutunan mong paraan ng paggawa ng research. Mas mahalaga sa akin yung natutunan nyo, naintindihan ninyo yung proseso ng paggawa ng research. Kasi kung hindi nyo alam yung proseso, na i-defend nyo yung research ninyo, yung manuscript ninyo, base sa sinubmit ninyo, one time, big time lang yan. One time lang yan mangyayari. Isipin ninyo, papaano kung magre-research ulit kayo? Diyan na pumapasok yung nakakapagod. Bakit? Papaano na naman to? Paano nga ba yun? Hindi ba? Doon pumapasok ulit yun. Kaya kayo napapagod. At saka yung anxiety, yung pag-aalala, papasok na ulit yan. Kasi nga, hindi nyo masyadong naintindihan yung proseso ng paggawa ng mismong research. Diba? Alam nyo, ang naging interest ko sa research, talagang yung nakita ko may pattern eh. May pattern ng relationship ng bawat bahagi ng research. Doon ko ibinase na pwede palang i-simplify yung mga paraan na proseso ng paggawa ng research. Paano mag-formulate ng research title? May pattern siya. Paano gumawa ng introduction? May pattern siya. Paano gawin yung chapter 2? May pattern siya. Kaya, ang dami kong gustong ipapatent sa IPO, Intellectual Property Office. Ang dami nang gumagamit ng template natin sa pagbuo ng research title. Hanggang ngayon po,
Ang dami mga teachers na nagpapaalam. Nakakatuwa naman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakatuwa dahil mas naiintindihan daw nila. Mas simple. Tsaka yung reaction nila, ay ganun lang pala yun. Ganun lang yun. Hindi ba? Kasi kahit ako, nung panahon ko, yung nagre-research ako, hindi ko rin maintindihan. Hindi ko maintindihan yung mga termino, yung mga salitang ginagamit, napakalalim, tapos yung pag-explain, napakalalim. Talagang mapapakamot ka sa ulo. Paano ba naman yun? Ay, pa-shout out naman, Doc. Ay, sorry kasi shout out sa aking fiancé, si Kim Santos. Alam niyo ba, bago tayo tumuloy okay, si Miss Kim Santos nandito siya. Nag-propose ako. Nagkaroon kami ng proposal. Hindi once, twice. Nandiyan yan sa FB account ko. Alamin niyo kung bakit dalawa yung proposal. Hello, Miss Kim. I love you. I love you, baby. Baby tawagan namin. Si Miss Kim Santos. Okay, din siya? Educator din siya na kagaya ko. So, naging dalawa yung proposal. Sabi ko nga kahit ilang proposal gagawin ko. Kasi yung una, sobrang comedy. Yun sa Baguio. Tignan niyo sa FB ko, nakapin siya. Meron na tayong 1.8 million views doon sa unang yung dami ng tanong 89 na. Sandali lang Kukwento muna tayo. 1.8 million views na. Ang title nga nung chaotic The most chaotic proposal. 'Di ba? Kaya umabot ng ganun. Tawa ng tawa yung mga nanonood. Grabe. Okay, alamin niyo kung bakit. Tapos yung second proposal, yun yung grabe naman na. 'Di ba? Ayos na siya, organized, romantic, tsaka yung venue, napakaganda po ng venue. Maraming salamat kay Ilonas. Ilonas sa may Antipolo, ang ganda po ng venue nila doon. Okay? Ilonas, baka naman. Baka naman itong darating na wedding, baka naman pwedeng pa-sponsor naman dyan, Ilonas Place. Shout out kay Ilonas Place. Yun po yung ginamit naming venue para sa aming second proposal. And then this year kakasal na po kami. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat. Meron na namang Sandali lang Andali. Okay? I love you. Okay, next. Ay, ano na nangyari? Nawala na yung mga Nawala na yung wait. Malampasan natin. Drain na drain talaga. Katatapos lang ng defense kahapon pero rejected. Part ng defense talaga yung ma-reject kayo. 'Di ba? Part ng defense yung mag-fail kayo. Ito pang isang mahalagang lesson na kailangan yung matutunan. Rome was not built in a day. Hindi pwedeng isang research nyo lang, expert na kayo. Ulitin ko, bahagi ng pagkakatuto ninyo, bahagi ng pagiging professional ninyo, bahagi ng pagiging expert ninyo sa paggawa ng research is failure. Tatandaan nyo yung movie? Ano yung Inside Out? Inside Out, alam nyo yun, di ba? Yung sa mind ng tao. Ito yung sinasabi ko bahagi ng success ninyo will always be failure. You will not appreciate the fulfillment of success hanggat hindi nyo naranasan, hanggat hindi nyo pinagdaanan yung failure. Huwag nyong kakatakutan na mag-fail kayo. Ulitin ko, yung mga nakikinig sa atin dito, yung mga nagre-research, nag-defend, na-reject, nag-fail, huwag nyong katakutan yung failure. Bakit? Diyan kayo lalakas. Diyan kayo matututo. Diba? Diyan kayo magde-develop. Diyan kayo magmamature. Holistically, sa sarili ninyo.
kung paano nyo tanggapin yung failure will make you grow. Hindi lang madidevelop yung sarili ninyo, yung career ninyo, yung profession ninyo, pero yung buong pagkatao ninyo. Okay? May bahagi yung failure sa buhay ng tao. Hindi nyo pwedeng iwasan yan. I-welcome nyo siya. Paano? Isipin nyo kung bakit. Bakit kayo nag-fail? And then, you try again. Hindi ba ang dami mga success story? Yung lalo na sa bar exam, ang dami. Ilang beses na silang nag-fail. Di ba? Ilang beses na silang nag-take. But it did not dampen their spirit to push through because they are committed in attaining their goal. Kasi alam nila alam nila kung ano ang gusto nila. Kaya tanungin ninyo yung sarili ninyo, ano ba ang gusto ninyo? Hindi kayo sigurado, okay lang kung makuha, di ba? Thank you. Kung hindi, thank you din. Hindi pwedeng ganun. Kailangan makuha nyo yun. Kasi kung patumpik-tumpik kayo, you are not decided, talagang, di ba, talagang malamang hindi nyo makukuha yon. Yung, yung book na yun? Yung The Secret, yung Law of Attraction, attract ninyo by imagining. Imagining nyo sa tama yung sinasabi ng mga estudyante ko noon nung nasa isang university ako. May nagsabi sa akin tuwing Saturday, Sunday yung klase namin. Ay hindi, araw-araw pala kasi summer. Araw-araw yung klase namin, Monday to Saturday. Sabi nila, sir, napapanaginipan na namin yung research. Tawa ako ng tawa. Sir, nagigising kami na sa gitna ng tulog namin. Tapos naiisip namin yung research. Tama yun. Ang reason yan kasi is may anxiety kayo. Diba? So, if you have this, yung anxiety, ibig sabihin, concerned kayo. Concerned kayo na paano ang dapat gawin para ma-improve, para maipasa. Diba? Which is good. Kaya ako sinasabing good. Diba? Kasi gusto nyo mag-prepare, gusto nyo makuha. Kaya nyo naiisip. Kaya lumalabas sa panaginip ninyo. Okay, chapter 3 tutorial. Meron ako niyan, nasa YouTube channel natin. Ito yung rejected Polilian. Advice po ng research po, isa kami sa unang gagawa ng research na ganun. Anong ganun? Doc, ano pong common question sa title defense? Meron akong video niyan sa YouTube channel natin. Lagay niyo title defense, Doc Ed. Drain na drain. Hay po, pwede pong humingi ng sample ng feasibility study. Iba yata format ng feasibility study sa research paper. Ginisa kami. Ginisa kayo. Ano ba issue ng ginigisa? Na ano lang naman yan kung ako yung nandun sa lugar ng panel, the reason why, siguro ang definition yun ng gisa, yung sunod-sunod na tanong, mga follow-up questions. Ako kung magfa-follow up question, magtaka na kayo. Anong tawag doon? Magkaroon na kayo ng hint. Ayun, magkaroon na kayo ng hint. Kapag kayo sunod-sunod ng tanong, ibig sabihin there's something wrong with your paper. May problema yung papel niyo. Pangalawa, may problema kayo. Bakit may problema kayo? Kapag ginigisa, yung definition ng ginigisa, dire-diretso ng tanong. Di ba? Tanong ng tanong, ang daming tanong. Ganun yung gisa. Dalawa lang yan. May problema yung paper ninyo o may problema kayo. Bakit? Yung problema sa paper, malamang yung laman niya hindi consistent. Di ba? May mga problema sa papel mismo. Problema dun sa nagdi-defend. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Ang masama nun, yung nagdi-defend, halata na ng panel na hindi niya alam yung sinasabi niya, talagang pinapanindigan pa
nung nagde-defend yung kanyang sinasabi. Ba, sabi ni Sir Padama, commitment eh. Committed na ako dito na panindigan ko na. Di ba? Ang ano niyan, itong mga panel ninyo, ideally, dapat itong mga panel, kapag may nakita silang isang bagay ng problema doon sa paper or sa inyo, meron silang ebidensya. Sa amin, ganun yan eh. Hindi mo pwedeng i-accuse ang isang nagde-defend kapag wala kang ebidensya. Halimbawa, sabihin mo na, ano na to eh, ginawa na. Oh, pag sinabing, ginawa na to eh. Di ba? Papakitaan kayo ng ng ebidensya. Papakitaan kayo ng ebidensya niyan. Meron kaming isang isang professor, si Dr. De La Cruz, which is also my mentor, si Dr. Eduardo De La Cruz. Alam nyo, grabe. Isa sa mga veterano na ang galing ng utak. Ang galing ng memory niya. Mathematics teacher siya. Mathematics professor siya. Napakagaling yung mathematics professor. Kapag may nagde-defend, tapos may nasabing information, fact, or data, alam niya. Diba? Kalimbawa, yung respondents galing sa ganito, sasabihin niya sino yung principal, tapos ano yung description ng kanyang study, tapos sasabihin ganito. Wala siyang hawak na, hindi siya gumagamit ng cellphone. Memorize niya. At kapag naka-detect siya ng isang bagay na problema doon sa paper mo, kahit na hindi niya i-search, pag sinabi niya, totoo. Diba? Dahil sa lawak ng experience niya. Napakagaling nga. Kaya lang, sabi ko nga, na sumakibilang buhay na si Dr. De La Cruz. And we are really sad or saddened by his demise, yung pagkakamatay niya. Isa siya sa dahilan kung bakit nasa research ako ngayon. Sandali. Okay. Dok, nakailang balik ng papel namin. Alam nyo, yung pagre-revise ng papel, dapat mayroon kayong ebidensya ulit eh. Ganito, may mga panel kasi na ito yung pinagawa, ginawa mo naman, pagbalik mo, sabi, bakit ganito ginawa mo? Kayo pa tatanungin. Ang problema niyan, ganito. Tsaka yung sagot, ganito din. Okay? Yung answer. Ang problema niyan, kapag nag-revise kayo, tapos wala kayo ebidensya, syempre tatanungin eh, bakit ginawa mo to? Wala kang ebidensya. Anong ebidensya nyo? Ano nga yung solusyon dyan? Kung ano yung sinulatan, kami kasi merong form eh. Diba? Yung revision form. Kung ano yung sinulatan, yung sinuggest, yung ni-recommend, dapat meron kayong kopya. Tapos, pagbalik ng papel, dalawa dapat yan. Yung kopya, kung saan nakalagay yung mga revision, yung recommendation, plus yung ni-revise nyo na. O diba, mas malinis. Mas malinis ang usapan. Walang denial. Walang denial. Sir, sasabihin nyo, sir, yan yung pinagawa nyo, di-deny niya. Ano yung pinagawa ko? Ano yung sinasabi mo? Kung may ebidensya ka, di ba? Wala makakapag-deny. Kahit yung panel ninyo. Kaya dapat ganun, organized. Di ba? Yang ilang beses na pabalik-balik, malamang walang papel yan. Walang recommendation form. Kaya hindi nila matrace. Doc, baka ba visibility? Wala. Hindi tayo sa visibility. Okay. Kakatapos lang namin gumawa ng title defense. Kakatapos nyo lang gumawa ng title defense. Okay, hello. Nagugulo po kami ngayon sa format ng intro. Meron akong simplified version ng kung paano mas madaling isulat yung introduction and background of the study. Dali lang napapagod akong Napapagod akong hawakan ang aking microphone. Lagay nga natin dito. Pwede ba dito? Ayoko kasi dito naiilang ako eh. Dito kaya no? Dali ha.
Toing, 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 toing. Ay, yan. Okay. Yan. Okay. Salamat po sa ating, yun lang, hindi ko makita. Diyan ka lang. Okay. Tutorial ng chapter 3, meron tayo niyan sa sa YouTube channel natin. Dok, baka pwede bang magaya, wala ka na. Adi, wag flood. Saan po makikita yung format sa research? Nasa YouTube channel natin, Introduction to Research, may format doon. At ano pa? Sobrang thankful sa resources mo po, Doc. Salamat! Si Hailey Vera. Alam nyo, kahit pa paano, yung mga, halimbawa, pumasa na tulungan, bumalik kayo, hindi lang sa akin, bumalik kayo sa advisor ninyo, sa teacher ninyo, magpasalamat kayo. Kasi hindi naman yan eh. Hindi madali. That's one. Okay? Hindi madali magturo. Number 2, hindi naman yan libre kasi pinag-aralan din yan ng mga teachers ninyo. Okay? Number 3, parang biblical yan eh. Naalala nyo yung yung kwento sa Bible. Nagpagaling si Jesus ng mga may sakit. Marami siyang pinagaling tapos ilan lang yung bumalik. Yung attitude of gratitude. Yung may mapagpasalamat na puso. Importante po yan. Bahagi yan ng development ng isang individual, ng isang tao. Diba? Yung natulungan ka na, pagkatapos mo matulungan, wala na, babay na, nakalimutan ka na. Kaya mga teachers nyo, minsan nagtatampo eh. Ngayon wala maalala niya kasi may kailangan sa iyo. Diba? Pag wala na, kalimutan ka na. Okay, ang ganda ng natin. Naghahawak ng microphone. Sa set ko lang ha. Wet. Ay! Sorry. Sorry, not sorry. Ayan. Yon. Okay. Game. Next. Ano? Ang bibigay sa aming year ng publication, ganito. Sa publication, ang ginagamit ko actually, yun palagi kong sinasabi sa mga sa mga students ko sa research, whether college or graduate school. Pagdating sa references na gagamitin ninyo, 5-year rule. Current year, -5. Kaka-January, February, di ba? Tapos 2024, -5. Okay, yun yung range ng mga references na pwede niyong gamitin. So, 1999. 2000, ano na ba ngayon? 2005. 2024. 2024, sorry, 2024. So, 2019, sorry, grabe, layo ng ko. 2019 hanggang 2024, yun yung range. Okay? Basta rule of 5, -5 sa current year. Next. Sir, okay lang po bang magpalit ng thesis advisor na hindi ka naman po tinutulungan? Sa graduate school, meron kami yan. Sa graduate school, pinapayagan yan. Pero kung sa, halimbawa, senior high school, sa college, wala kayong choice. Sa graduate school, pwede. Pwede magpalit ng advisor. Pwede yan. Pero sa, ulitin ko, sa senior high school, at saka sa college, hindi pwede. Usually kasi kung sinong teacher ninyo, siya yung advisor ninyo. Kaya hindi kayo pwede magpalit. Okay? Next. Ito si Adi. Nako, si Adi. Paulit-ulit. Sobrang thankful sa mga to. Okay. Baka merong gustong maging part ng natin, Q&A. Ay, dito na nga tayo. Doc, parehas lang po bang thesis? Thesis at research. Wala, napunta na ako sa huli Pareho lang ba thesis at research? Ang thesis is a research. Okay? A research is a specific form of writing. Anong klaseng writing ang research?
ang research ay isang paraan ng pagsusulat kung saan binibigyan mo ng kasagutan ang isang problema. 'Di ba? 'Yun yung research. Isang paraan ng pagsusulat na binibigyan mo ng kasagutan ang isang problema. Okay? Iba yung feasibility study din. Kaya yung sinasabi ko, iba din yung ano pa ba, yung mga proposal na related sa business. Iba pa din yung meron pang isang term nakalimutan ko. Yung capstone, iba din yun. May sarili din silang format. Okay? So, yun yung sinasabi nating research. Ang thesis refers to the term idea. Okay? Ang thesis, technically, kapag ang tinutukoy natin ay yung research, ito ay ang pagsusulat ng isang research sa isang particular level. Anong level? Sa masters, sa MA. Yung mga nagtatake ng masters, ang tawag sa research nila ay thesis. Okay? Kapag nag-move ka na doon sa susunod na level, mas mataas sa masters, the next level of yung sa educational journey mo, sa doctoral, okay? Yung mga doctoral students naman, ang research na ginagawa nila ay tinatawag na dissertation or dissertation. Research pareho yon. Dissertation tsaka yung thesis. Pareho silang research. Magkaiba ng level. Ano pagkakaiba ng thesis at dissertation? Sir, parehong research. Ano pagkakaiba? Number one, yung level. Yung isa sinusulat sa MA, yung isa sinusulat sa doctoral level. Okay. Another difference, yung scope. Scope ng alin? Yung sakop ng study. Kapag thesis, usually local. Local, isang school lang. Usually kung saang school yung researcher. Pag sa graduate school kapag nasa doctoral na, mas malawak. Distrito, mas maraming eskwelahan. Ba? Mas maraming respondents. The last difference, yung konsepto o yung idea na iniimbestigahan mo. Yung sa MA, pwede diyang descriptive. Ibig sabihin yung mga title sa MA, hindi pwedeng gusto mo lang malaman kung effective o hindi isang sistema na ginagamit kagaya ng blended learning, pwede 'yon. Isang school lang 'yon. Pero pagdating sa doctoral, mas malalim yung topic o yung issue na iniimbestigahan. Papasok na diyan yung policy, leadership, usually mga ganon, operation, organization, yan na yung mga area kapag sa doctoral level na sa education. Okay? Okay, balik po tayo. Dito ulit tayo sa huli. Hello, Paragon. Okay na. Management. Ay, meron akong mga listahan ng mga research titles. Alam ko na sa YouTube ko yan. Ay, si Adi, hindi pa rin sumusuko. Si Adi, hindi pa rin sumusuko. So, iano muna natin si Adi. Yan. Okay. Paano? Ano yan? Pahingi ng advice about research. Hulaan ko kung ano research niya. Pahingi daw ng advice sa research na ginagawa nila. Anong gagawin ko? Hulaan ko. Kaya nga, alam niyo yung consultation sa research, ang preferred ko diyan na modality, yung paraan ng pakikipag-communicate is supposed to be face-to-face. Ang consultation sa research mas preferably dapat face-to-face. Kasi maraming tanong na kailangan masagot. Kaya kailangan face-to-face. Parang babalik na naman tayo, parang love life yan. Kapag meron kayong mga kailangan pag-usapan, hindi yung pwedeng pag-usapan sa text. Hindi nyo rin pwedeng pag-usapan sa telepono. Kailangan nakikita nyo yung kausap ninyo
habang pinag-uusapan ninyo yung mahalagang bagay na yon. Kaya talaga research, kailangan ano mo yan eh, jojowain. Oo. Di ba parang ganon? Kailangan makapag-build ka ng relationship doon sa proseso ng pag-aaral mo ng research. Level of acceptability? Yeah, descriptive pwede. Hello, upcoming freshman. Balikan natin ng konti ah. PhD, Filipino Language. Malaki pong salamat, Doc Vincent. Congratulations. Wow. Marami na tayo na pag-graduate. Alam niyo, sa mga videos natin. Doon sa mga hindi pa naniniwala hanggang ngayon, gusto ko na nga gawa ng study, qualitative, yung effectivity ng mga videos natin sa pagsusulat ng research. Hindi ko lang alam kung paano mo na i-approach eh. Pero may ginagawa pa rin kasi kaming isang research. Ano naman, international collaboration with a an administrator sa Thailand. At alam nyo, sana mangyari. Focus. Kapag natapos ito, plano kong i-present sa Harvard. Merong gagawing research conference sa Harvard University sa US. Okay? Hindi Harvard, Pampanga. Harvard University sa United States of America. Hopefully, kapag naging realization yung itong research na sinasabi ko, I am going to take you all with me to this journey in a unique presentation of a Filipino researcher sa Harvard University. Oh, di ba? Lahat yan, syempre, hindi magiging posible kung wala kayo. Okay, so maraming salamat doon sa mga sumuporta, nag-subscribe, naniwala doon sa ating mga video. Kailangan nyo lang naman talaga maniwala. Maniwala kayo. Kasi alam nyo, ang isa din napansin ko, napaka-diverse ng mga information na binibigay sa internet pagdating sa research. Ibig sabihin magkakaiba. Kaya alam nyo, pansinin ninyo, merong salitang ginagamit. Yung salita na yon, yung phrase na yon is research culture. Research culture. Ang isang university, ang isang eskwelahan, merong tinatawag na research culture. Ito yung identity, pagkakakilanlan ng isang eskwelahan sa paggawa ng pananaliksik. O, di ba? Filipino. Yung pagkakakilanlan sa isang universidad kung paano niya ginagawa yung research. Kasi nga, napakaraming paraan kung paano i-approach yung paggawa ng research. Diba? Yung iba gumagamit ng IMRAD, yung iba full research tapos nag-IMRAD at kung ano-ano pa. Okay? So yun yung ibig sabihin ng research culture. Kailangan makilala nyo yung research culture ng eskwelahan ninyo. Anong ibig sabihin yan? Yung eskwelahan nyo, dapat may sariling format. May sariling format dapat kayo. Diba? Part ng identity nyo yan as a university, as a school. Meron kayong sariling proseso. Ganito namin ginagawa ang research sa eskwelahan namin. Ganun. Yun yung sinasabi kong bahagi ng tinatawag nating research culture. Okay, punta tayo sa ulit. Paano po humanap ng SQ? Ano SQ? Sorry hindi ko alam lahat ng acronym. Okay, Code PM, thank you po sa mga nag-acronym bilang research teacher ng STE. Wow, congratulations. Me-ups. Advisor namin, revise ulit. Sino mataas? Sino mas mataas? Chairman ng panel o yung advisor? Doon kami nagkakaproblema. Ang ruling niyan, regarding sa chairman, sa chair ng panel versus sa advisor, the advisor will have to submit to the decision of the panel. Tama yan. Magandang question yan.
Tanong niya kasi sino daw mas mataas? Wala namang ranking yan eh. Pero yung responsibility. Ang responsibility kasi nung panel na convene, nagsama-sama, ay to make sure na tama lahat ng laman ng research. Yun yung trabaho ng panel para ma-improve, para ma-develop, para mapaganda. Diba? And with that understanding, itong advisor together with the research writer agrees, tumatalima sila doon sa mga recommendation ng panel. I believe walang organization, walang structure kung saan mas nasusunod yung advisor kumpara doon sa chair. Masusunod ang chair, susunod ang advisor at yung advisee. Okay? Hindi nakakalito yun. O, di ba? Pero na lang kung hindi nyo alam yung role. Okay, next. Sir Padanga, how to find theoretical framework about experiment? Depende yan. Oo, depende yan kung anong experimental research ninyo. Malawak na tanong yan. Pagka magkahiwalay ang introduction at background, meron akong video niyan, Vin, nasa YouTube channel natin. Yung difference ng introduction at background of the study. Background of the study is the context of the study. Parang ako, background ko. Anong background ko? Diba? Ganito yung edad ko, dito ako nakatira. Pag sa research, anong background ng research mo? Sino yung respondents? Anong grade level ng respondents? Ang eskwelahan yung context of the research. Pag sinabi naman yung introduction, tungkol saan ba yung study mo? Ano yung problema? Ano yung research gap? Sino yung mga apektado? Ano yung epekto? O diba? Ang linaw niyan eh. Nasa video natin yan. Nasa YouTube natin. May template yan eh. Template in writing the introduction and background of the study. Okay? Okay. Makatao po ba yung 10,000 na bayad sa, anong analyst? Ano sa analyst? Statistician? Okay. Base sa based from my experience, saka sa pagkakaalam ko, hindi na ako magbabanggit kung saan. Kapag statistician sa MA, 5,000. Dati pa yun hindi ko alam na nagkaroon na ng inflation. Statistician sa MA, Masters, 5,000. May merong interpretation, tsaka may tables. Pag statistician sa EDD, sa doctoral, 10,000 yun. Depende yan sa level. Depende sa level kung anong research ang ginagawa ninyo. Okay? Makatao daw ba? Oo, meron, yan yung iba kasi standard yung rate nila. Pwede ba akong kunin consultant? Oh, sorry Iniisip ko lang saan ko naman ilalagay na oras ko pa yun? Yung iba na kilala sa akin, nasa managerial position din kasi ako sa school. Opo, hindi lang ako nagtuturo. Nasa isang position ako na kailangan yung focus and yung attention. Kasi napakaraming problemang dumarating araw-araw, iba-iba. Problema sa tao, problema sa curriculum, sa academic, sa pedagogy, at kung ano pa. Maliban doon, nagtuturo pa ako sa graduate school, sa college. Hindi ba? O kaya siguro, okay na yon yung ganong area. Pero kung magko-consultant pa ako, baka hindi na natin kayanin yan. Okay? Hindi naman tayo ganong kagahaman sa na kumita. Pero hindi na siguro, marami naman magagaling na available na pwede niyong mapagtanungan. Okay? Alin part po yung isasagot kapag anong purpose? Purpose ng purpose ng Purpose ng research niyo? Objective of the study? Merong part ng research writing, objective of the study. Actually, ang purpose makikita niyo sa title niyo.
Dagdagan nyo lang ng salita. Halimbawa, ang title ninyo, The Effect of Blended Learning to the, o ganyan, halimbawa ganun. Tapos tinanong kayo, anong purpose ng study ninyo? Eh di sabihin nyo, the purpose of this study is to identify the effect of blended learning. O, ganun na, tuloy-tuloy nyo na. Galing sa title. Kailangan talaga naiintindihan ninyo. Naiintindihan nyo yung tanong, naiintindihan nyo kung saan kukunin yung sagot. Kailangan paulit-ulit na training yan. Kailangan paulit-ulit na training. It's the training of the mind. Diba? Yung iba, mawiwindang na agad pag ganyan eh. Makikita nyo, pag nawiwindang, ganun na sa papel. Wala na. Di ba? Nakita na yung kartada ninyo. Nakita na hindi nyo alam. Pero yung tinatanong, hindi nagbubukas during defense, tapos nasasagot, salute. Alam niya kung ano yung sinasabi niya. Tapos kalmado pa. Di ba? Ang galing nun. Ganun dapat. Kaya kailangan mag-practice talaga kayo. During the defense, whether nasa college kayo, nasa graduate school, kahit anong level sa graduate school, MA or EDD, kailangan nyo mag-practice. Kailangan nyo mag-practice. Kasi part of that is parang performance ninyo eh. Di ba? Performance ninyo yan. Anong kayo ba ng... Ay, basic po yan eh. Nasa video ko yan, Introduction to Research. Meron akong ano doon. Meron akong comprehensive discussion, tsaka simplified. Tapos may mga examples pa. Mas madali nyo maintindihan kaysa dito. Hahaba lang tayo. Data analysis po ba dapat gamitin pag test questionnaire? Ang data analysis. Lahat yan data analysis. Kahit qualitative data analysis. Kasi may data sa quali. Whether it's quanti or quali, data analysis. Kapag quanti, statistical analysis. Gagamit kayo ng statistics. Kapag, ang ganda no? Kapag quantitative, ang data analysis ninyo is supposed to be statistical. Diba? Paano po sir kapag qualitative? Mahaba na naman. Sabi ko, sandali lang ako magla-live eh. Paano po kung qualitative? Ang gagamitin nyo is coding. Coding. Diba? Ang analysis method nyo is coding. Tapos, hanapin nyo yung theme. Ano yung theme? Yung recurring. Ano recurring? Yung kapag nag-interview kayo, gano'n kasi sa quali, puro experiences. Kapag nag-interview kayo, yung lumalabas ng paulit-ulit, recurring, yun yung theme. Tapos i-group nyo yan. Yun, basically, yan yung ano niya. Wow. Suggest ng title sa criminology. Entitled. Suggest daw ng title. Entitled. Ganito na lang Mr. Criminology. Meron ako mga compilation ng research titles. Nasa YouTube ko. Meron akong criminology doon. Tingnan nyo. Research titles. Hanapin nyo doon sa YouTube channel ko. Tapos, i-search ninyo. Research titles, lagyan nyo DocEd. Kahit DocEd lang lagay nyo. Lalabas yun. Huwag kayong demanding. Kayo na nga nagre-request eh, di ba? Research title for criminology. Wow! Ano, vending machine? Ginawa akong tindahan ng research title. Yung mahirap eh, no? May mga tao pa rin talagang ganyan. Hindi marunong gumamit ng salita. Di ba? Wala talaga, wale. Expect pa ninyo. Nako, ewan. Ayoko na lang magsalita. Ewan. Ulitin ko, alam nyo, research title, hindi advisable kung ibibigay sa inyo. Kanina ko pa sinasabi, mas mahalaga
alam nyo yung proseso kesa yung isinusubo lang sa inyo. Ang dami ko ng quotation ngayong gabi. Mas maganda na alam nyo yung proseso kesa isinusubo lang sa inyo. Pahingi po ng title. Ganun. Example, pahingi po ng title. Patay tayo dyan. Para kayong yung sa Bible na naman. Teach a man how to fish and he will live forever. Diba? Turuan nyo kung paano mangisda habang buhay ang mabubuhay. Diba? Pero kung bibigyan mo lang ng pagkain, one time, big time lang yan. Susunod, hindi na naman niya alam ang gagawin niya. Kaya hindi ko in-encourage yun eh. Yung path na yon, yung daan na yon, hindi ko in-encourage yan. Okay? Kasi mapapahamak lang kayo. Kala nyo ba ang research hanggang lang? Hanggang nasa school lang kayo? Kahit nagtatrabaho kayo, pagagawin kayo ng research. Diba? Ano yun? Paano pa nalalaman ko ang qualitative if hindi ko maintindihan yung tanong? Ano yun? Positive or negative? Sa quantity statistics. Halo-halo Parang sa Amer halo-halo. Paano po gagawin statistical treatment ng data? Meron video niyan sa YouTube channel natin. Tsaka malawak yung tanong mo yun. Tumatanggap ng thesis advice. Pareho din yung kanina yung sa consultation. Hindi na po ko wala na po akong oras na para tumanggap ng consultation. Yan, kunyari ganyan. Di ba? May pa flicker ng isang daliri. Ayan. Yan. Di ba? Nakaganyan. Kaganyan. Hindi, ganito, medyo ganyan. Yan. Okay. Next. Okay, saan po nagfo-focus ang quantitative? Ano saan nagfo-focus ang quantitative? Likert scale po ba ang suitable na method kapag quantitative? Gumagamit ng Likert scale, yes, pwede. Pero hindi lang Likert scale. Marami pang pwedeng gamitin. Okay, nung grade 11-12 po ako, sa inyo po ako natuto. Ang dami ko pong natutunan sa video nyo. Maraming salamat, Shoti, Tupre. Shout out. Diba? Meron nga, doktor na. Doktor na siya, PhD. Di ba? Ngayong araw ko nakita din. Nagpapasalamat. Kasi talagang nakatulong yung natin. Palagi niyang pinapanood. Visit niyo yung YouTube channel natin, Doc Ed Padama. Visit niyo yung YouTube channel natin. Marami kayong dyan. Sa mga criminology na magre-research, you can PM me. Ay, merong meron nagpo-promote. Sir, pwede bang below 5 years ang paghahanap ng theory? Ang theory, okay lang. Ang pinag-usapan natin sa 5 years, yung references. Sa theory, okay lang yun. Talagang matatanda yung mga theory. Pero kapag references, talagang kailangan yung bago na references. Except kung ang research ninyo ay literature or historical. Literary or historical. Kapag ang research nyo ay may kinalaman sa literature or history, ang references ninyo, huwag nyo expect na huwag nyo expect na bago. Di ba? Malamang talagang karamihan dyan hindi na i-revise. Ayan ang sinasabi ko sa inyo Ba't sabi sa amin bawal? Meron tayong research culture. Now, if you want to, anong tawag doon? If you want to contest, ibig sabihin gusto nyong kontrahin, ipaliwanag ninyo. Ipaliwanag nyo. Kasi halimbawa niyan, kung ang research nyo ay technology, alam nga naman gumamit pa kayo ng theory na panong kopong-kopong tapos technology. So dapat ang theory ninyo bago. Ang dami ng theory ng technology na bago. Nasa konteksto yan. Di ba? Yun yung nyo, yun yung mga kailangan nyong i-considera. Huwag kayong bigla na lang ala,
Bakit sabi sa amin gano'n? Mag-isip. Mag-isip muna bago mag-react. Kaya ang utak nasa itaas kumpara doon sa puso which stimulates or which symbolizes your emotion. Kaya ang utak natin nasa taas, sa ibabaw ng puso. Hindi dapat nananaig ang emosyon sa logic. Logic. Di ba? Parang magna, hindi na daw magna. Manya. Muntik nang magmanyak. Manya na yon. Magna cum laude. Manya cum laude. O, di ba? Ganun na. Okay. Simula pa lang kasi. Good evening, Doc. Available po ba yung PDF guide? Hindi na ako nakakapag-distribute ng research guide. Kailangan ko na rin sigurong i-update kasi nga napaka-busy. Meron akong binigay na libre niyan eh. Yung Guide to Research Writing, Chapter 1 to Chapter 5. Ang daming nagre-request kaya lang hindi ko mabigyan ngayon kasi Monday to Sunday talaga nagtatrabaho ako. Tatrabaho tapos yun nga nagtuturo. Trabaho sa opisina tapos nagtuturo din. Sir, connected ba topic sa role ng AI sa academic performance answer? Depende kung kaya niyong i-connect. Pwede naman siya i-connect. Salamat. Bakit ka ba? God is good. Okay. Meron bang gustong pagtanong ng live? Bago tayo magpaalam. Sino ang gusto? Volunteer. Magano tayo? Simulate tayo ng defense. Gusto niyo? Gusto niyo? Gano tayo? Tatanungin ko kayo. Di ba? Simulation and defense. Dapat meron kayo niyan. May simulation and defense. Para natatanggal o nababawasan yung kaba ninyo, yung anxiousness ninyo, yung pag-aalala ninyo. Kailangan tinetrain kayo, pinapractice yan. Okay? Salamat din si RM. Okay, I'm going to end my TikTok live dito po. Not unless ulitin natin. Baka merong gustong magano sa inyo. Sinong gusto mag-volunteer ng defense? O kaya Q&A. Sinong gustong sumama sa live? Sino? Paano ba yan? Paano ba re-request? TikTok live. Tuwing kailan po kayo nagla-live? Naku, ngayon na lang ulit na ako nag-live eh. Ang tagal kong nagbakasyon. Ang dami kasi nangyari eh. Di ba? More research video series po about qualitative research. Meron akong series ng qualitative. Naka-playlist nga eh. Naka-playlist yan. Naka-playlist. Wala po akong regular schedule ng live. Dependent po kung kailan ako magkakaroon ng oras. Actually, ngayon nga Sunday. May klase ako hanggang hanggang kaninang hapon. Mula 7:30 ng umaga hanggang hapon. Nakapag-live pa ako. Di ba? Meron ako niyang video title defense. Doc, pwede po bang i-copy lang SOP sa objectives of the study? Hindi na. Hindi kinokopya ang SOP sa objectives. Okay. Thank you very much, everyone. Goodbye. Good night. See you. Don't forget. Click here. Subscribe kayo sa YouTube channel natin at Doc Ed Padama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. Thank you very much.